Hallelujah, 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 hallelujah. Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay. Amay sa akin matatanaw. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin, ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at hihigit pa rito. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Noong 1990, ako po ay nagtapos ng 4 na taong kurso dito po sa Old CIC. Diyan po ako graduate. Noong taong iyon, nang tanggapin ko ang aking diploma, pakiramdam ko po parang may kulang sa buhay ko noong mga sandaling iyon. Parang hindi masaya. Sabi ko sa aking mga magulang, at sa paring nagpaaral sa akin, sabi ko po sa kanila, papasok ako sa seminaryo. Sabi po nung paring nagpaaral sa akin, hindi niyo po siya kilala at hindi ko po sasabihin sa inyo kung sino siya. Si Bishop Elmer po, hindi ko sasabihin na siya yon. Sabi niya sa akin, siya po ang nagpatapos sa akin ng 4 na taong kurso, "Nahihibang ka ba? Nahihibang ka ba?" Sabi niya sa akin. Kasi po kilala niya ako kung sino ako. Doon naman po sa mga kaibigan ng mga nanay ko sa amin, alam po ninyo, may ilang naniwala at nagsabing, "Kaya mo yan. Basta't pagbutihan mo, magpakabuti ka." Ang unang naniwala doon, nanay at tatay ko.
Pero yung mga kaibigan ng nanay at tatay ko, iba ang mga reaksyon. Ang sabi nila, naku, hindi makatatapos ng pagpapari iyan. Sorry po sa word, pero ito yung sinabi. Bugok yan. Alam po ba yung bugok? Hindi po ba itlog lang yun? Gandang lalaki na ito, bugok. Sabi niya, bugok yan. Naku, maloko yan. Naku, hindi matalino yan. Ang dami pong negatibo na lumabas sa pagkatao ko. Sabi ko na lang sa sarili ko, di na bale, gwapo naman. Yun na lang akong puhunan. Kung nakinig po ako sa kanila noon, nawalan ako ng loob na magpatuloy sa pagpasok sa seminaryo. Wala naman pong taong perpekto. Pero sabi nga, isa sa mga nagiging hadlang para makapaglingkod ang isang tao, unang-una, sasabihin natin sa sarili natin, o baka paniwalaan natin yung sinasabi ng ibang tao, ay hindi mo kaya yan. Kaya kuminsan binitbit na natin sa isip natin, naku, hindi ko kaya yan. Hindi para sa akin yan. Hindi naman ako nag-aral. Wala naman akong pera. Kaya kung minsan kadalasan, ang hadlang ay yung laman ng bulsa, yung pinagtapusan. Kaya hirap maglingkod. Meron naman tao na naglilingkod nga, pero punong-puno naman ang kanilang sarili. Naku, kaya ko yan. Para sa akin yung posisyon yan. Mas mahusay ako dyan. Dapat ako gumawa niyan eh. Yung po bang punong-puno tayo ng ating sarili. Sa ganitong dalawang sitwasyon, sa ganitong dalawang mukha, nawawala yung mukha ng Diyos. Nawawala yung grasya ng Diyos. Hindi tayo paglilingkuran o hindi tayo inaanyayahang maglingkod at binibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod, hindi dahil sa tapos tayo. Hindi dahil sa meron tayong pinagtapusan. May titulo na nadaldag sa ating pangalan. Hindi dahil sa maabilidad mahusay tayo. Hindi dahil sa marunong tayo. Hindi dahil sa laman ng bulsa natin o hindi dahil sa mabuting tao tayo, kaya tayo inaanyayahang maglingkod. Kundi tayo inaanyayahan ng Diyos na maglingkod, maging kanyang alagad, hindi dahil sa dami ng kasalanan. Hindi hadlang yon. Hindi hadlang yung hindi tayo perpekto. Ang magpupuno sa kulang natin ay walang iba kundi ang Diyos. Pupunan niya tayo yung hindi natin alam, ituturo ng Diyos. Ang mahalagang tanong ay tinatanggap mo ba yung willingness, yung tanggap mo ba, yung tinatanggap mo buong buo sa puso mo, yung pag-aanyaya niya at pagbibigay pagkakataon na siya'y paglingkuran sa anumang uri at aspeto at sitwasyon ng buhay nating mga tao. Kaya kuminsan po, nakakalimutan natin doon yung grasya ng Diyos, yung pagtawag ng Diyos. Sa bawat pagtawag may biyaya, lalo tigit sa bawat pagtugon may pagpapala ang Diyos. Kaya nga po, isang katibayan na ang lahat ay inaanyayahang maglingkod. Tingnan po natin, ano ba yung ipinagdiriwang natin? Sino-sino ba ipinagdiriwang natin? Dalawang apostol, si Felipe, si Santiago. Si St. James de Lesser, iyon yung anak ni Alpeo na siyang ipinagdiriwang natin. Iba po si St. James the Great, yung anak ni Zebedeo. Pero ala naman tayong narinig masyado kay Santiago na anak ni Alpeo. Pero tinawag siya at siya ibinilang bilang alagad. Hindi man ganun lakas yung kanyang kapasidad o laki yung kanyang kapasidad na maglingkod o anumang pagkukulang, tinawag pa rin siya. Kita po ninyo si Felipe. Si Felipe, sa multiplication of loaves, alam ni Jesus ang gagawin doon sa libo-libong tao na sumunod sa kanya. Pero sinukat niya yung kakayanan, yung laman, yung estado ng isip ni Felipe. Felipe, may makakain ba dyan itong mga taong ito? Common nega at super negative si Felipe, ano ang tugon agad? Hindi agad naghanap ng pwedeng maging posibilidad na mapakain yung mga tao, ilan man sa kanila. Ano ang sabi agad ni Felipe? Panginoon, wala naman tayong maipapamigay dyan. Kahit 200 dinaryong tinapay, hindi sasapat sa ganyang karaming tao. Kita po ninyo, wala na agad solusyon, tapos na agad.
Ayaw na agad ni Felipe ng problema. Ang gusto nila siguro, palayasin mo na yan, huwag mo nang pasunurin yan, itaboy mo na yan, pabalikin mo sa kanilang pinanggalingan. Ganon kahihina yung mga alagad. Meron silang kahinaan, pero meron naman din silang kahusayan. Tulad ni Tomas, ano ang sabi ni Jesus sa bandang huli o bandang una ng Ebanghelyo? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sinabi niya kay Tomas ito. Bakit? Sablay si Tomas, laging sablay. Nung nagpakita na si Jesus bilang nabuhay, ano ang sabi ni Tomas nung ibinalita sa kapwa-alagad? Nung kanyang kapwa-alagad, nakita namin ang Panginoon. Ano ang sabi ni Tomas? Oh, come on. Hindi ako naniniwala. Hanggat di ko nakikita yung kanyang palad na pinaglagusan ng pako na ipapasok yung aking daliri. Hanggat di ko nakikita yung kanyang taglira na inulos ng sibat. Sablay si Tomas. Ngayon sumablay na naman. Nung sinabi ni Jesus, paparoon ako sa bahay ng aking ama, maraming silid doon, ipaghahanda ko kayo. At pag naipaghanda na kayo, babalikan ko kayo at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Dagdag pa ni Jesus, alam na ninyo ang daan, patungo sa pupuntahan ko. Nag-react na naman si Tomas. Ano ang sabi ni Tomas? Panginoon, di nga namin alam kung saan kayo pupunta, paano pa namin malalaman ang daan? Ito'y sinagot ni Jesus, yung unahan ng Ebanghelyo na ating narinig. Ano ang sabi? Tomas, sinabi ni Jesus kay Tomas, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ngayon yung kahinaan naman ni Felipe, ganun din naman si Pedro. Ano ang sabi ni Pedro? Panginoon, ipaglalaban kita. Nung ipinapahayag na ni Jesus na ang anak ng Diyos o anak ng tao ay kailangan magbata ng hirap, mamatay at muling mabuhay. Sabi ni Pedro, hindi ako papayag, hindi po pwede yan. Ipaglalaban kita. Ano naman ang sabi ni Jesus? O Pedro, come on. Hindi pa tumitilaok ang manok, 3 ulit mo na akong itatatwa. Nangyari yung nangyayari. Naganap at naganap yung sinasabi ni Jesus. Kasi batid ni Jesus yung kahinaan ng kanyang mga alagad. Hindi sila tinawag dahil may taglay na lakas, kabanalan, kabutihan, kahusayan. Hindi nga sila nag-aral. Kaya po ano yung magandang lesson na nakita natin ngayon? Na sinasabi ni Felipe na ipakita sa kanyang ama. Ibig sabihin walang lubos na pangunawa pa yung mga alagad. Pero ang mahalaga roon, nanatili silang sumusunod kay Jesus. Ang magandang paanyaya po sa atin, una, hindi natin titingnan at susukatin yung ating mga kasalanan. Gaano man kapangit ang ating kahapon, anumang karanasan meron tayo kahapon, gaano man tayo karumi, tinatawag tayo ng Diyos doon sa daan ng kabanalan. Yun po yung mahalaga. Hindi ka man nag-aral, wala man laman ang bulsa mo, wala ka man kakayanan, tinatawag ka pa rin ng Diyos. Sapagkat wala namang sukatan ng paglilingkod. Ang mahalaga, yung taong gustong maglingkod, totoo ba sa sarili niya? May mga tao naman na punong-puno ng kanyang sarili sa paglilingkod na siya lang ang mahusay, siya lang ang magaling, kailangan kanya lang yung posisyon. Hindi po maaari yung ganon. Nawawala yung grasya ng Diyos. Nawawala yung mukha ng Diyos sa buhay paglilingkod natin. Una, higit sa lahat, siya ang ating pinaglilingkuran. Siya ang tumawag sa atin. Kaya nga sabi niya, ang malino na sinasabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo para mamunga kayo ng masagana. Kaya po, tingnan po natin sa pang-araw-araw nating buhay. Sino ba yung pinipili? Sino ba yung desire natin? Ano ba yung mithiin ng ating puso? Ito ba'y nakatuon lagi sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating nilalayon, ay lagi ba itong patungkol sa Diyos? Ngayon, kung patungkol sa sarili mo, tingnan muna natin. Maghinay-hinay tayo, baka puro tayo ang bida doon sa paglilingkod na ginagawa natin. Unang-una, ang nadidisib natin, sarili natin. Hindi natin kayang pikein, dayain ng Diyos. Ang mahalaga yung malinis na puso, yung naghahangad na makapaglingkod sa Diyos, anuman ang kanyang sitwasyon, anuman ang kanyang pinag-aralan, wala man siyang pinag-aralan, anuman ang laman o wala man laman ang kanyang bulsa, anuman ang kanyang katatayuan sa buhay, mahalaga yung pag-oo natin. Bakit po? Malinaw naman na sinasabi ni Jesus sa atin sa Ebanghelyo na ating narinig. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin
ay makagagawa ng mga ginagawa ko at hihigit pa rito. Ibig sabihin, yung ginagawa natin na inaakala natin hindi kaya nating gawin dahil sincere tayo sa ating paglilingkod, sa ating pagbibigay ng sarili sa Diyos. May mga bagay na nakikita naman po natin, pag nililingon mo, nagawa ko ba yon? Papaano ko nagawa yon? Hindi dahil sa husay, galing na mayroon o abilidad mayroon ka, dahil may biyayang ipinagkaloob sa iyo ang Diyos. Yun po yung mahalaga. Magagawa natin kahit yung inaakala natin hindi natin kayang gawin, magagawa natin. Kung yun ay pasasailalim tayo sa ngalan ng paglilingkod, sa ngalan ng pagsunod, sa ngalan ng pagtalima sa kalooban ng Diyos. Yung sinserong puso ang makakakita nito. Yung sinserong puso ang makagagawa nito. At higit sa lahat, meron tayong dapat panghawakan sa paglilingkod, sa pagtugon natin ng may kalinisan at magandang hangarin sa pinaglilingkuran natin. Ano po ang sabi rito? Malinaw na sinasabi dito, anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Di po ba kalugod-lugod? Di po ba nakapagpapagaan ang kalooban na sa paghahangad natin na makapaglingkod, maging totoo sa ating paglilingkod, maging totoo sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa pang-araw-araw nating buhay, may nagagawa tayo na hindi natin alam, hindi natin inaakalang magagawa natin. At higit pa roon, may biyaya at pagpapala na dumarating sa atin, siksik-liglig umaapaw, hindi nakalilimot at Diyos sapagkat naroroon yung kanyang pagpapala, yung kanyang pagmamahal. Mga minamahal ko mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, sa tulong ng ating mahal na Inang Maria, na umoo, ibinigay ang sarili, maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Tularan natin sila. Tularan natin yung mga alagad, yung mga apostol. Meron silang kahinaan, pero yung kahinaan ay hindi naging hadlang para lubos nilang ibigay ang kanilang sarili sa Diyos. Ganon din ang ating patron, si San Nicolas ng Tolentino. Ibinigay ang sarili nang walang pasubali, na walang kondisyon. Ganon din nawa tayo, maibigay natin ang ating sarili, ang ating oo sa pang-araw-araw nating buhay. Oo sa Panginoon, araw-araw gagawin natin at tutok din natin ang kanyang banal na kalooban at ang kanyang salita ay bibigyang buhay natin sa pag-iral natin sa ating pamumuhay. Amen.